Philippine Foundation for Science and Technology and former DOST Secretary, Professor Fortunato de la Peña. Maraming salamat po at inaabot ko ang mainit na pagbati mula sa Philippine Foundation for Science and Technology at syempre babanggitin ko lang na madali raw akong bumidahin, sabi ni Governor. At ako naman na-enjoy. Kasi nung una kami nakita ni Governor doon sa Bumaka, ito ay nung i-open yung kanilang chocolate factory at saka yung Nutriban production facility. Earlier na din ako sa Sampaloc, doon naman sa pag-launch ng mga hybrid planting materials for coconut. And actually, nung sinabihan ako about this project, siyempre natutuwa ako dahil pag-usapan namin ito nung sekretary ako. At nakita ko nga kanina, mukhang pakisado na ni Director Emmy yung sasabihin, ano? Aral na. Anyway, hindi na po ako magbabati ng marami. Governor, Mayor, Director Emmy, si Director Hawili, ating pong mga taga-DepEd na talaga namang alam ko na puyat kagabi sa paghanda. Iniwanan nila kami at kahit umuulan tumuloy sila dito. At siyempre, doon din sa mga nandito sa particular na eskwelahan natin, babagitin ko lang, maganda po ang eskwelahan ninyo. Maganda siya. Bihira na kung makakita ng ganito kalaking lugar na maayos at maganda siya. Now, ang sentrum, nabanggit na natin kung ano ang purpose, gusto natin maging aware ng mga bata. Actually, pati mga matatanda, then pwede naman yung papuntahin dyan. Siguro yung matatanda, pwede singilin, ano. Kaya, actually, kailangan din po ma-educate yung mga adults, ano. Kasi hindi lahat naman alam yung science and technology. Minsan po ako'y naimbita sa Hatungay, Bulacan. Nagbukas kami ng isang rainwater collection system na proyekto ng sinuportan ng DOST. Ang audience ko po puro estudyante. Walang mga officials masyado. So, ang nasa harap ko ay mga grade 6 students. You know? So, pumili ako nung nandun sa harap ng 12. Interview ko isa-isa. Ano ba ang gusto niyo maging? Anong pangarap ninyo? So, sa madaling salita po, doon sa 10 siguro yung nandun sa harap, 4 doon gusto maging pulis. Dahil siguro sa napapanood nila, nakikita, ano, ako nanonood din ako ng Batang Quiapo, kaya mahanga ako sa pulis. Yung iba naman, gusto daw nila maging chef. Kasi nakikita din nila. Kaya kung ano yung nakikita nila, ay malaki influence sa nilang pag-iisip. Ano. Kaya kung ma-expose nila sa mga ganito, siguro bibigyan din nila ng kakaupo ng pag-iisip yung pagiging in the area of science and technology. Ito pong aming Philippine Foundation for Science and Technology. Itinayo po ito noong 1984 at ang karamihan na nagtayo nito ay mga businessmen na concerned about science and technology development in the country. In fact, ito pong mga kasama kong Vice President, kung hindi ako nagkakamali, mga anak na ito ng mga nagtayo ng aming foundation. Siyempre, yung mga nauna, wala na. So, yun ang mga nakamabata na ngayon. But it is actually parang living on its own, trying to be sustainable. Sa ibang bansa nga po, itong mga ginagawa namin, parang trabaho ng government talaga. Punta kayo sa Singapore, yung Thailand, yung kanilang mga centrum, talagang operated and funded by the government. Dito, we try our best to help. Now, yung napakita ngayon ni Director Emmy, napaka-importante, yung kanyang key performance indicator na pag napadami niya yung mga bata na nakapasok sa Philippine Science High School, magandang indication yon. At kung mapadami din niya yung DOST scholars, lalo na. Ako naman nag-agree kay Governor
at na talagang kailangan magdagdagan ang resources para sa education, ano? Dahil talagang natin ang ating pag-asa. Nakita ko po ang some statistics recently. Ang Calabarzon po ay talagang magiging pinakamalaking region in terms of many indicators. Whether you're talking of population, whether you're talking of employment, whether you're talking of businesses, or even the requirement for food, you know. Ang projection po in, I think, in 10 years time, or 10 to 20 years, ay magiging 20 million na ang population ng Calabarzon lamang, which is really a big number. No? Pakainin mo lang yung 20 million na yun, ang hirap na, at saka bigyan ng trabaho, at bigyan ng edukasyon. Anyway, sa tulong po ng science and technology, ito ay pipilitin nating masuportahan. Ang akin pong naging parang pangarap ko nung 6 na taon na dito bilang sekretary, ay yun yung tinatawag na inclusive development. Ano? Hindi yung merong masyadong malaki ang agwat. Ano? Halimbawa, isang region masyadong malaki ang per capita income, isang region masyadong mababa. Kahit sa science and technology po, napansin ko na yung pera namin for research, 75% na pupunta sa Manila, Calabarzon at Central Luzon. Yung iba, maliit lang. Kaya yun in-address namin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga iba't ibang universidad. So, alam naman natin na bagamat ang ating local leaders, katulad ni Governor Tan at ni Mayor Bosque, talagang alam ko very sincere sa kanilang intentions na mapaunlad at madagdagan pa kung ano yung ating mga resources for education and for science and technology. Malaki rin po ang magagawa ng ating mga decision makers at the national level. Kaya kung ano pa ang ating magagawa para makumbisi sila na tulungan tayo, ay gawin natin. At sa lahat po ng ating mga kasama dito, yung mga taga municipality, sa mga barangay, nakita po namin na ang success ng programa namin sa DOST ay nakasalalay po sa mga operasyon ng local government. Kaya kung titingnan ninyo, yung aming mga successful projects, yung projects na talagang malakas ang suporta ng local government. So, yun lamang po aking sasabihin. Napahaba na rin, pero natutuwa po ako at inaasam ko na susunod kong biyahe. Kung saan man nila ako dadalhin, si Mayor, sabi nga ni Emmy, para na niyang anak. Kasi Emmy naman, para ko na niyang anak. So, para nakita ka po. Pag tinanong ko yung age na kahapon, pag minultiply mo yun ng 3, kulang pa yung sa edad ko. Natutuwa ako at bata pa sila ay mahuhusay na. Maraming po salamat.